Hello mga kapayo, ayan, tayo po ay magbibigay uli ng reaksyon sa nangyari pong trahedya dito sa Tacloban mga kapayo. Tacloban, Leyte, ito po ay talagang ngayon lang, talagang nung marinig ko itong balitang ito mga kapayo, talagang unang inisip ko, saan pa kayang lugar meron ligtas o safety ang mga tao, di ba? Obvious to, paaralan. Diba? One time na parang napanood ko ito sa isang balita sa US ba, Amerika, yung pinagraratrat. Diba may pumasok na armado doon at pinagbabaril sa loob ng eskwelahan. So ito, pareho po ito ng nangyari mga kapayo. So para may idea kayo, alam ko yung iba, ilan sa inyo o halos lahat ay napanood na ang video ito. Pero magbigay lang tayo ng komento at reaction para sa video ito mga kapayo. Kasi napaka-importante nito mga kapayo para sa ating lahat. Kaibigan kasi ang walang habas ng namaril kaninang umaga. Live mula sa Tacloban City, nasa front line ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, ano ang update dyan? Cheryl, base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, pagmamayari ng isang babaeng pulis sa Eastern Visayas, ang isa sa mga baril na nakumpiska mula sa mga sospek. Pamangkin di umano ng pulis ang 14 anyos sa Naganman, habang ang isa pang baril naman ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. And di pa tiyak kung paano nakuha ng 15 anyos na sospek ang nasabing baril. Umiiyak sa takot habang nagtatago sa ilalim ng lamesa ang mga estudyante sa Tacloban City. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. So ayun mga kapayo, at hindi ko na siya ipaparinig sa inyo lahat. Basta ito ang nakakalungkot mga kapayo, na alam natin ang ating mga anak ay nag-aaral, pumapasok, safe sila sa eskwelahan. Sino ba namang hindi isip na ang mga anak natin sa eskwelahan na hindi safe? Ano po? Dahil sa pangyayaring ito mga kapayo ay talagang nakakapag-alala. Kasi kahit eskwelahan ay ngayon hindi din po pala mo masasabing safe. Although ito is edad 14 anyos at 15 anyos yung mga suspect, ano po, base po sa News 5. Ito po ay legit na balita, hindi po tayo nagko-komento, nagbibigay ng reaksyon nang wala tayong proof, di ba po? Ayan, at saka ito po ay viral na viral dyan sa atin talagang. So, ayun, at mga kapayo, muli, ang ating advice, may bibigay natin sa kapwa ko mga parent, magulang is, ayan, i-push nyo sa ating mga mahal na guro, principal, director, maging sa DepEd, na kung hanggat maaari lahat mag-provide ng security. Yung mga private school, yan po ay talagang meron po mga security dyan. Hindi po basta-basta makakapasok. Ano po, kakapkapan ka dyan, ano. Pero dito sa mga public school, dito po talagang hindi, kalimitan po walang mga security mga kapayo. So, suggest ko sa mga magulang, kapag nagkaroon ng PTA meeting o ano man yung meeting na invited ang mga parents, mga magulang, i-suggest niyo po yan na magkaroon ng security. Sorry po, magkaroon ng security ang lahat ng eskwelahan. Ayan o, kita nyo, di ba? 3 mga bata yung namatay dahil sa trahedyang ito. Hindi natin alam anong nangyari sa mga kabataan ngayon, bakit nangyayari ito mga ito. Ano yung dahilan mga kapayo talaga, di ba? So, dahil ba may bisyo o number 1, bisyo eh. Kapag may bisyo ang mga, lalo ngayon, ang daling ma-impluwensya ng mga bata, mga kabataan ngayon, mga kapayo. So, kaya doblehin natin mga kapayo ang ating paggabay at pag-aalaga sa ating mga anak. Kung hanggat maaari is palaging kakausapin, tatanungin kumusta ang maghapon, kumusta ang pag-aaral, ganyan. At maging babala ito lahat sa mga kapwa ko magulang, maging sa mga guro, na naway kung hanggat maaari kahit na internal inspection lang, o i-check nyo yung ating mga estudyante, mga
mahal nating guro, mahal nating teacher, kung hangga't maaari po pwedeng i-open, i-check ang mga bag kung ano. Alam ko po hindi biro ang maging isang guro at dagdag trabaho pa yan sa inyo, pero nasa sa inyo po yan kung paano ninyo may iwasan itong ganito na pagkakataon. So sa lahat ng mga principal, director, at DepEd, hindi po ito kaya ng mga teacher na gawin lahat. Kayo po mga may katungkulan at na matataas ang posisyon, kayo pong sa mga director, superintendent ng regional, lahat. So, isuggest nyo po na magkaroon ng security. Lahat ng gate, lahat ng papasok, kailangan ma-check, inspect muna natin kasi wala po eh. Ang buhay ng tao, iisa, hindi na po yan may ibalik mga kapayo. Ha? Ang magulang mo tiwala na safe ang mga anak sa eskwelahan, uuwi at alam nila ang mga anak uuwi, sasalubong sa iyo, sasalubungin mo sila na ayan. Ang iba pa katulad ng mga anak pag gagaling sa school is iyo pang ipoprovide ng merienda, di ba? Ayan, kasi alam mong gutom, pagod sila, ganyan. So iba pa rin kasi yung sila makakain ng relax at kumbaga yung hindi sila nagmamadali, walang iniisip. Kaya todo provide, basta may i-provide nila na pagkain. Kasi yun na agad agad tatanungin, may merienda po ba? Ma, may merienda, ganyan. Tapos ganyan ang mangyayari mga kapayo. Kaya talagang nung nalaman ko ito, oras ng aking trabaho, sabi ko, hindi ko to pababayaan o hindi ko to pwedeng ako makakatulog na hindi ako makapagbigay ng reaksyon at makapagbigay ng mensahe at paalala sa ating mga magulang ko, Panginoon. Kaya yun muli mga kapayo at condolence po sa family ng naulila. Alam po namin ang inyong pinagdaraanan ngayon is hindi po talaga napakadaling tanggapin ang pangyayari. At doon naman po sa mga bata, kasi minor de edad pa na nagkasala, panagutan nyo yan. Kasi lahat ng ginawa natin na mali at labag sa batas, maging labag sa mata ng Panginoon, ayun ay may consequence. Pagdusahan nyo yan. Hindi biro, buhay ang inyong kinitil. Buhay. Kaya hindi biro yan. Although daraan pa kayo sa DSWD, then bago pa kayo may transfer sa mismong kulungan o bilibid is sa tamang edad. Kasi minor pa mga kapayo. So yun lang mga kapayo at tayo ay nalulungkot. Tayo ay nagdadalamhati sa mga pamilya ng naulila. Ayan, talagang ang buhay ay iisa. Sa isang iglap, 3 buhay ang nawala mga kapayo. At 7 tao, 3 yung namatay, 7 pa yung sugatan. Yung trauma ng mga estudyante, yun ang matindi, yung trauma. Nakakalungkot mga kapayo. So yun lang mga kapayo at muli, maraming salamat, magandang gabi. Ingat po tayo laging lahat at huwag po tayo makakalimot na mag-pray at magdasal sa palagi po sa Panginoon at tayo magpasalamat. Ano po? Yun lang po. God bless mga kapayo. Keep safe.